Ay, magandang araw at ito po ang isa na namang edisyon ng Iparas kay Parasa. At special po yung ating pagtatanghala ngayon dahil sa nandito po kami ni Secretary Jean Paras sa Tokyo, Japan. Ito po ay sa Sumida Riverside Hall sa Sumida City, Tokyo, Japan. Magandang araw sa iyo, Secretary Jean. Magandang araw, Paring Eli. Magandang araw po sa mga mahal nating kababayan na nandyan sa ating mahal na Pilipinas. Nandito po kami sa isang episode ng aming podcast, Iparas kay Paras. Kasama po namin ang karami-raming mga mahal nating mga Filipino dito sa Japan. At maya-maya ipapakita ni Paring Eli yung aming panayam sa ating mga kababayan kung ano ang kanilang mga damdamin tungkol sa nangyayari dyan sa ating bansa. At dito, ang event na ito ay siyempre ang kanilang panunahing pandangal. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte at talagang ang dami na pinuntahan ng ating Vice Presidente at talagang yung kanilang sentimiento, no, at yung binabanggit ng ating mga hinaing na ating mga overseas Filipino workers, migrant workers sa ibang bansa. Tsaka kitang-kita nito yung pagmamahal pa rin nila kay former President Rodrigo Duterte. At ito ay pinapakita din nila sa kanyang mahal na anak, si Vice President Sara. Sila po'y tuwang-tuwa na dumating si Vice President dito sa Japan. At tinanong po namin ang iba-ibang grupo dito sa Japan ng mga Pilipino communities, at isa lang ang sinasabi nila. Sila po'y galit at sobrang nalungkot sa mga nakawan dyan, sa mga buhaya. At walang isang sinasabi sila kundi hindi sila naniniwala na may iba pang may kagagawan dito kundi si Marcos lamang ang mastermind ng lahat ng corruption dyan sa ating bansa. Siguro maganda pag-usapan na rin natin, Secretary Jing, dahil sa yung mga kababayan natin dito sa Japan ay alam nila yung nangyayari dyan sa Pilipinas. At nung umalis tayo dyan ay may pinasabog na mga pahayag. Ito pong si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Siguro maganda i-discuss din natin ng konti. Ano masabi mo rito, Sec Jing? Well, very simple lang yung gist or summary nung kanyang sinasabi. Ang sinasabi niya, dakdak ng dakdak si Marcos tungkol sa corruption. Pero ang sabi ni Governor Chavit, dapat siguro matingnan doon sa Ilocos Norte dahil doon din ang karami-raming flood control projects. At tila may kinalaman ang mga Marcoses doon sa bayan or probinsya na yan. At kung nagpapaimbestiga man si Marcos, ito dapat ay unang imbestigahan para maprubahan na itong lahat ng mga pagdadaldal ni Marcos ay isang muro-muro lamang. Kunwari lamang na hinihikayat niya ang taong bayan, hinihikayat niya ang mga government officials tulad ng DPWH, ng Senado at Kongreso na mag-imbestiga. Pero paano mag-imbestiga kung siya naman ang namumuno o nangunguna sa corruption? Tulad ng sinabi ni Chavit na napakaraming flood control at ito po ay napunta din sa pamilyang Diskaya. Yeah. So dito sa Jing, talagang ngayon ay Sabado dito sa Japan at bukas sa Pilipinas ay magkakaroon ng hiwa-hiwalay, no, na kilos protesta para iparamdam sa taong sa Malacanang yung kanilang hinaing. Ang daming mga ginagawa ngayon, yung 60 billion na kinuha sa PhilHealth binalik. Kasama ba ito sa magpapakalma yung pagbabago sa liderato ng House of Representatives? Kaya ho bang pakalmahin ang taong bayan rito?
Well, wala na ho. Too late in the day na po ang tinatawag. Una muna, bago yan, tinanggal. Tinanggal. Hindi po ako naniniwala na nagre-resign yung kaibigan ko si Martin Romualdez. Tinanggal talaga siya para mapakita sana ni Marcos na si Romualdez ang may kagagawan. Pero hindi naniniwala po ang tao. Si Romualdez parang scapegoat lamang. Or ika nga'y moro-moro lang yan para maibsan ang galit ng tao. Kunyari, si Romualdez ang pinaka-corrupt. Pero ang sabi ng taong bayan, hindi po yan gumagalaw si Romualdez kung walang basbas ni Marcos. Kasi ang pinaka-punot dulo ng korupsyon ay yung pagpirma ni Marcos ng tinatawag nating budget or General Appropriations Act. 3 taon po niya pinipirmahan. 2023 General Appropriations Act, 2024 GAA 2025. At sa lahat ng mga taon na yun, nandoon na yung mga insertions, nandoon na yung mga pera na sinaksak. Pero wala siyang ginawa. Pinalampas lang niya. At ito yung mga pera na napunta sa DPWH at pinagparti-partihan ng mga congressman, senador at mga contractors. So kung hindi pinalabas o pinag-aralan ni Marcos yan, lahat na yan, kung hindi siya tamad, hindi siya incompetent, sana hindi siya nalusutan sa General Appropriations Act. Pero wala sa puso at diwa niya na talagang tingnan ng gusto ang tama sa pagpalabas ng budget. At ito'y pinabayaan niya at ito po ay napunta ngayon sa mga kamay ng mga buhaya at pinagparti-partihan. These are very precious resources ng taxpayers para sa kabuhayan nila, para sa mga infrastructure projects, para sa kanilang amelioration, social amelioration. Pero anong nangyari? Napunta lamang sa mga bulsa ng mga kurakot. At sabi ni Chavit, involved din si Marcos dito dahil sa kanyang probinsya mismo, napakarami na flood control. At may nagsabi po sa akin na itong chief of staff daw nitong congressman na Marcos ay nagpatayo daw ng napaka-mansion-like na bahay. Ang kapatid din, nagtatayo din ng ganun. Saan manggagaling yung pera na yan? Hindi kaya di umano'y sila ay mga front lamang ng congressman na taga roon na majority floor leader na ngayon sa House of Representatives. Nagtatanong lang po tayo. Kaya nga sabi ni Gob Chavit, sila dapat ang unang imbestigahan, itong pamilya ni Marcos. Oo. Pero dito marami nagulat sa paglabas ni Governor Chavit Singson. Kasi minsan lang magsalita Secretary Jing Oo. At talagang kilala ho ito na parang lahat kaibigan. Di ba? At lahat ng sektor. Pero ngayon, pag sinabi mo, kasi siguro hindi naman lingid sa ating kaalaman na yung ginawa niyang paglabas laban kay ERAP, talagang naging matindi ang impact. Alam niyo naman kung saan napunta yan, di ba? Nagpalit po ng gobyerno. Yes. So dito ang binabanggit ni Governor Chavit, karinig ko, isa ho sa kanyang pinatitindig ho rito yung mga kabataan. Yes. Kasi para po ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Tulad ng Nepal, yung tinatawag nilang Gen Z. It is already the young generation ang umalma. Kasi ang nakasalalay is yung kanilang future, yung kanilang kinabukasan. So, yun din ang pinapalabas ni Governor Singson. At unang-una, sinasabi niya doon sa kanyang press con, ay tinulungan niya. Nagsisi siya na bakit tinulungan niya si Marcos.
ang pakay lang sana, Vice President lang, pero siyang nag-suggest na tumakbong presidente. Ha? Para kung tatakbo si Sara, mag-slide lang siya as Vice President. Pero nabudol nila si Vice President at siya ang naging nanalo na presidente at walang natupad sa kanyang mga promisa. Pati si Chavit Singson, kinalimutan na at ang sabi nga ni Chavit Singson, na-realize niya na napaka-weak leader pala itong Marcos Jr. na ito. At sabi, tinanong siya ng media, ano po, ito ba si Marcos dito sa corruption? Kailangan bang bumaba? Without saying yes, sinabi niya, kayong nagsabi. So, it means that Governor Singson is asking Marcos to resign. Kasi wala na daw pag-asa, wala nang silbi yung pagpapatuloy pa niya in the next 3 years. Baka lalong mabaon tayo, lalong mapulot na tayo sa kampungan, mga kababayan. Yung gagawing pagtitipon, no? Ito, iba't ibang grupo, kay Maka Duterte ka man, Dinawan ka man, Makakaliwa, simbahan, iba't ibang mga civil society group, dito ho nagsama-sama at isa ang tumbok, Secretary Jing. Corruption. Corruption. Laban sa corruption. Although yung iba, hindi natin masasabi na sincere sila, pero in the eyes of the public, hindi na nila pwedeng i-atras yung panawagan nila against corruption dahil alam na ng buong Pilipinas, alam na ng buong mundo ng mga Pilipino na nakatira doon na maski gaano pa kasi pagsigaw nila, hindi sila manawagan na Marcos bumaba ka, Marcos resign, pero ang taong bayan alam na nila kasi Marcos pa rin ang mastermind. So any talk about corruption means that Marcos is the one responsible for the corruption of our country. And kung ang panawagan man against corruption, ibig sabihin na rin yan, Marcos, wala ka ng pag-asa dahil ikaw ang mastermind ng corruption sa ating bansa. Okay, so yan lang ho muna yung ating podcast sa panahon ito. At, dito, papakita dito ni Paring Eli. Okay, pakikita natin sa ating mga viewers. Mga viewers, maya-maya, yung reaction ang reaction ng karami-raming mga Pilipino na nakakausap namin. At mamaya, dadami pa yan pagka na-meet na nila ang ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Siguro maganda, i-play na natin itong reaksyon ng ating mga kababayan sa interview namin. Ito, panoorin ho ninyo mga kababayan. Ito ho. Okay. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Christy, picture! Thank you. Yung nangyayari po nga sa Pilipinas, ano yung masasabi nyo? Ilalive po namin sa vlog namin, Secretary G. Para kasama. Ano ba masasabi nyo? Nakakalumo. Kaya ginawa nilang binababoy tayo na binababoy yung mga Pilipino. Ninakaw nila yung kaban ng bayan. Nandyan pa si tatay. Talagang proud na proud tayo. So, kayo ba naniniwala na si Marcos walang kinalaman sa May corruption? kinalaman. Siya ang ano niyan. Siya ang mastermind. Nabudol kami. Nabudol ng mga Pilipino. Nabudol po kami. Nagtandem-tandem pa sila, Oo. Mga anak ang So, yung pagtanggal kay Romualdez, anong tingin nyo? Hindi naman yung tinanggal siguro. Hindi tinanggal, ano? Ano lang, drama-drama lang nila yan. Pa-effect. Anong palagay nyo sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Dismayado! Hindi kami mapalagay! Hindi kami mapalagay! Kayo po ba ay naniniwala na walang kinalaman si Marcos dyan? Hindi! Hindi may kinalaman. So siya talaga ang mastermind, tingin niyo? Wala namang iba
Oh. Diba sino nagpipirma? Si Oh. Marcos. Yes! I-push yan, i-push. Oh. Natin niya kay Iparas, kay Paras. Okay. Marcos, Salamat. So, okay ba kayo sa Marcos alis dyan? Yes! Yung ganitong pangyayari, malaking bagay po ba ito para kay tatay? Yes. Parang namimiss si tatay sa ating mga kababayan dahil nung panahon niya walang matinding corruption na nangyayari. Ha? So kayo po, naniniwala ba kayo na yung panawagan ni Marcos na maiya kayo, totoo yon? Hindi, para sa kanya. Dapat Para sa kanya. So dapat siya talaga ang maiya. Dapat siya mahiya. Oh. Anong palagay nyo? Involved ba si Marcos diyan sa corruption? Siya yung ulo eh. Siya ang mastermind. Oh. Siya yung presidente. Okay. So, anong panawagan natin? Marcos? Ano po ngayong pagtingin ninyo, kayo mga kababayan, sa nangyayari po sa ating bansa ngayon? Nalungkot ba kayo? Naligaya kayo? O ano? Nalungkot. Kayo ba ay naniniwala na si Marcos ay walang kinalaman dyan sa korupsyon? Hindi kayo naniniwala. Anong tingin nyo kay Marcos? Siya ba ang ano? Buhaya. Siya ang mastermind. Naniwala kayo? Magnanakaw mag-asawa. Nanakaw, mahirap ng mga Pilipino. Attorney, lagi ako nanonood sa inyo. Thank you. Ayan, Salamat. thank you, sir. Salamat po. Salamat. Halika. Next. Nice one. Go. Lagi ko po kayo pinapanood. Oh my God. Talagang naman po. Papapicture po tayo. Oh. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si former Secretary Jing Paras, kay President Duterte. Okay. Picture. Thank you, sir. Pwede kaming magtanong sa inyo pag uwi namin sa Pilipinas, mabalita natin sa ating mga kababayan. Anong dinadaramdam nyo ngayon sa nangyayari sa ating bayan? Pag-umaksak na si BBM. Kayo ba naniniwala na si Marcos may kinalaman sa korupsyon? Oh, anong sigaw ng mga OFW at mga kababayan natin? Marcos resign. Okay. Mabuhay ang Pilipinas, ano? Okay, yun po, napanood nyo ho, yung iba't ibang mga reaksyon ng ating mga Yes, kababayan yes. at na kung saan ay talagang sila po ay parang galit na galit ho. Galit na yung galit. nangyayari dyan po sa Pilipinas. Tinanong namin sila kung ano po ang pagtingin nila ngayon sa pangyayari. Sabi nila, corruption ang sinisigaw ni Marcos, pero corruption ng ginagawa niya. Corruption na siya ang namumuno. So, yun po ang pagtingin lahat ng mga nakausap namin ng mga OFWs dito sa Japan. So, I would believe that anywhere in the world where there are Filipinos, hindi na po pwedeng bulahin. Hindi na po sila pwedeng guyuhin. Yung pagtanggal kay Romualdez, pagbalik ng PhilHealth funds, kung ano-ano pang mga palabuti na gagawin ni Marcos, everybody knows that he is the mastermind of the corruption that is happening in our country. And there is no way of going back. Ang papunta na tayo sa in the edge of the mountain, konting tulak na lang, mahuhulog na po ang ating bansa. Huwag natin payagang mahulog ang bansa. Isang tao lang siguro ang kailangang mahulog para magkaroon ng matiwasay na buhay, magkaroon ng mariwasa ang ating bansang Pilipinas. Okay, maraming salamat mga kababayan. Muli, ako po si Ka Eli, Secretary. Maraming salamat. Magandang Maraming araw. salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat.